Naging abala ako sa mga lumipas na araw, at halos hindi nawawala ang hilong nararamdaman ko, masyado naman akong busy para maisip na bumisita at magpatingin sa doktor. Iniisip ko na lang na baka dala lang ng stress, o kaya naman ng pagod, kaya hindi ko na lang din pinapansin. Nandito ako ngayon sa party shop, at abala ako sa pag-finalize ng mga kailangan, para sa nalalapit na engagement party nila Jason. Girl, may bisita ka, boses ni Jude na hindi ko tiningnan, dahil abala ako sa ginagawa ko sa laptop ko. Sino? Tanong ko. It's me, Miss Sanchez, boses ng isang babae, dahilan para lumingon ako. Si Karel nandito ngayon sa opisina ko na mukhang seryoso. Hi Miss Karel, masayang bati ko, sabay tayo lakad papunta sa kanya. May kailangan ka ba, or may gusto kang i-check para sa engagement party ninyo? Tanong ko sa kanya. Diretso siyang naupo sa maliit na sofa dito sa loob ng opisina ko, at halos hindi nagsasalita. You want coffee, juice, or tea? Alok na tanong ko nang maupo ako sa kaharap niyang upuan. No need, hindi ako magtatagal, walang buhay niyang sabi. Kung ganoon anong sadya mo Miss Karel? Tanong ko. Pero parang wala siyang naririnig sa mga sinabi ko, at tahimik lang na nakatingin sa akin. Nag-uumpisa na tuloy akong mairita, dahil nasasayang ang oras ko sa pagsasalita sa harapan niya, at halos ayaw namang sumagot. Kung wala kang kailangan Miss Karel, busy po ako, pwede ka nang umalis. Iritang sabi ko dahil naiinis na talaga ako. Matapang ka rin pala talaga ano? Tanong niya sa sarkastikong boses. Kaya siguro nabingwit mo si Jason kasi matapang ka. Ayon kasi ang mga tipong babae ng fiancé ko, dugtong niya pa. Anong sinasabi mo Miss Karel? Naguguluhan kong tanong, pero gets ko na kung ano ang gusto niyang iparating sa mga sinabi niya. Maaaring may alam siya tungkol sa akin, sa pagkakakilala namin ni Jason. Alam ko kung sino at ano ka kay Jason Emma, at huwag kang magpanggap na matino, dahil hindi iyon ang totoo, inis niyang sabi. Bakit nagpapanggap ba ako? May sinabi ka ba na itinatanggi ko? Wala naman di ba? Inis ko ring sagot. Ang isang ayoko pa sa lahat, ay pupuntahan ako para lang awayin, lumalabas ang pagiging pasaway ko, lalo na ngayong ang bilis mag-init ng ulo ko. Nakakaawa ka alam mo. Antad niya saka tumayo sa harapan ko, kaya tumayo rin ako. Ayoko ng gulo Miss Karel kung yan ang pakay mo dito sa opisina ko, makakaalis ka na. Mahinahon kong sabi, pilit kong pinapakalma ang sarili ko, dahil ayokong humantong kami sa hindi maganda. Kaya naman nang tumayo ako ay bumalik ako sa lamesa ko, para nang sa ganun ay maramdaman ni Karel na wala akong panahon sa mga sinasabi niya. Alam mo ba kung bakit ako bumalik? Bumalik ako dahil nalaman kong may umaaligid na gaya mo kay Jason. Isang walang kwenta at immoral na babae. Malakas na boses niyang pagkakasabi, na nasisiguro kong naririnig ni Jude ang alitan naming ito. Wala akong ginawang mali sa'yo, para puntahan ako dito at awayin. Hindi ko itatanggi na kilala ko si Jason, pero pwede ba respetuhin mo ang opisina ko? Inis kong sagot. Malandi ka, sigaw niya habang magka-ekis ang mga kamay. Wala ka sa lugar para husgahan ako, at lalong wala kang alam sa nangyari kay Jason nung iniwan mo siya. Sigaw ko pabalik sa kanya. Hindi ba't iniwan mo? Tapos ano ngayon, babalik ka dahil lang nalaman mong may ibang babaeng malapit sa kanya. Abat ang lupit mo naman ata Karel, matapang ko pang dugtong. Ikaw ata ang nakakaawa at hindi ako, dahil natatakot kang mawala yung baliw na pag-ibig niya sa'yo. Sabi ko pa habang nakatitig sa kanya. Ikaw ang kawawa Emma, dahil pumayag kang maging body niya, kahit alam mong ako ang nasa puso't isip niya. Kaya sa ating dalawa ikaw ang kawawa. Nilandi mo na nga at lahat hindi mo pa masyadong ginalingan, sa akin pa rin tuloy ang bagsak. Syunga na kung syunga Karel, pero pwede ba kung wala kang ibang sasabihin umalis ka na dito, pagsuko ko sa usapan namin. Alam kong pwede kong ipagtanggol ang sarili ko, pero alam kong walang patutunguhan ang usapan na ito. Ano kayang gagawin ng daddy mo, kapag nalaman niyang yung nag-iisa niyang anak na babae, ay nagpapagamit sa lalaking ikakasal na, lalong nakakahiya iyon hindi ba? May pang-asar na sabi niya. Wala ka sa eksena nung magkakilala kami Karel, kaya alam kong wala akong nasagasaan na relasyon. Saka bakit ba parang trigger ka sa tulad ko?
Bulyo ko sa kanya. Dahil nas agad na ang pasensya ko, ang ayos ko siyang tinanggap dito sa opisina ko, tapos aawayin lang ako. Hindi ka na ba niya mahal gaya ng pagmamahal niya noon sa'yo? Kabahan ka na baka biglang matauhan si Jason, at maisip na baka bigla ka na naman maglaho. Dugtong na sabi ko pa. Kita ko ang galit sa mga mata niya ngayon ay nanlilisik na. Kung sa magulang ko ay hindi ko magawang sumagot o lumaban, pues sa ibang tao hindi, ipaglalaban ko ang sarili ko. Kabilin-bilin ni Grandma wag na wag akong papaapi. Hindi mo ba naisip bago ka manggalaiti sa galit dyan, sa ating dalawa ikaw ang panalo dahil ginamit lang ako para mapanatili yung pagmamahal ni Jason sa'yo, sa katauhan ng iba sa katauhan at kasyungahan ko. Oo syunga ako para pumayag na maging body niya, pero hindi mo ba naisip na ako ang lugi dito, na ako ang dehado, dahil sa ating dalawa ako ang ginamit para hindi ka makalimutan, habang ikaw mahal na mahal. Mahabang antag ko. Kung makapagsalita ka Emma, parang may nararamdaman ka para kay Jason, pero sorry ka na lang ako ang mahal niya, mayabang na sagot niya. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Dapat nga nagpapasalamat ka pa sa akin, dahil ako ang dahilan kung bakit hanggang ngayon baliw siya sa gaya mo. Hindi mo siya deserve kung tutuusin, walang buhay ko nang sabi. Nagulat na lang sa biglaang pagsampal niya sa akin, dahilan para hablutin ko siya ng malakas sa braso. What are you doing her? Sigaw ng isang kilala kong boses, at walang ano't-ano ay tinulak ako ng malakas. Hindi ko namalayan ang pagpasok ni Jason, at dahil sa pagkakatulak niya sa akin, ay tumama ang tiyan ko sa lamesa, dahilan para mapa-array ako. Ramdam kong kumirot ang bandang tagiliran ko, pero hindi ko nalang ininda, galit kong tinuon ang tingin ko sa kanila, at kita ko sa mga mata ni Karel ang pagkukunwari, at halatang umaaktong kawawa. Umalis kayo dito hanggat nakikilala ko kung sino kayo. Hanshi slap me, umiyak na asal ni Karel. Sabay siksik sa dibdib ng lalaki. I can sue you for hurting her, malakas na pagkakasabi niya. Pansin ko na ang pagpasok din ni Jude at Ate Helen dito sa loob ng opisina ko, na tahimik lang na nanonood sa nangyayari. Then sue me, mamatay ang nagsisinungaling. Mayabang kong sagot, at walang ano't-ano ay tumalikod sa kanila. What's your reason on hurting her? Tanong niya na hindi ko pinansin. Tahimik akong lumapit sa lamesa ko, at kumuha ng lakas upang makatayo ng maayos, dahil ramdam ko ang sakit sa parteng tiyan ko. Kasuhan niyo ako saka na lang tayo mag-usap, humanap na rin kayo ng ibang aayos ng engagement party niyo. Now leave my office. Pasigaw kong sabi. Leave. Sigaw ko ulit na parang wala lang sa kanila. Sir mabuti pa siguro umalis na kayo. Inis na antag na rin ni Jude. Lumapit sa akin si Ate Helen, nang mapansin niyang may iniinda ako, saka hinimas ang likod ko para pakalmain. Bring her to my condo, antag ni Jason sa isang lalaki, na hindi ko namalayang pumasok din pala sa opisina ko. Han take a rest for now, kakausapin ko lang ang babaeng iyan. I'll go home as fast as I could, kalmadong sabi niya sa babae sabay halik sa noo nito. Akala mo naman napano ang babae, saksakan ng sinungaling. Tahimik naman sumunod si Karel sa driver niya, at tumingin pa nga ng nakakaloko sa akin, bago tuluyang umalis. Umalis ka Jason wala akong ipapaliwanag sa'yo. Antag ko. Ate Helen uuwi na ako, kayo nang bahala dito, pakisabi kay Tita Sierra sorry, antag sabay kuha ng bag. Pero Emma may masakit sa'yo, ito ka muna nang maobserbahan kita, nag-aalalang sabi ni Ate Helen. Sa kondo lang po ako, saka maayos lang ako. Jude paalisan niyo na ang tao na iyan dito, pakibur sila sa appointment list natin, babayaran ko lahat ng nagastos. Mayabang kong sabi. You two leave now. Singit na sabi ni Jason. Leave. Sigaw niya pa. Sa lakas ng sigaw niya ay sumunod na lang sila Ate Helen at Jude, sabay sara ng pinto ng opisina ko. Kung tatanungin mo ako kung anong ginawa ko sa fiancé mo, wala akong isasagot. Walang emosyon kong sabi sabay upo sa swivel chair ko. Nananadiya ka ba Emma? Galit niyang tanong. Ha? Nananadiya ako. Bakit naman at para saan? Kinosenti kong tanong. Mukhang alam ko na saan tutuloy ang usapan namin.
Alam kong humiling ako ng isang araw na makita at makausap siya, pero hindi naman sana sa ganitong pagkakataon. Galit ka kay Karel kaya sinaktan mo siya. Kaya sinaktan mo rin ako. Ganon ba yun Jason, dahil nasaktan siya sasaktan mo rin ako ng pisikal? Paano mo nasabing sinaktan ko, nandito ka ba mula umpisa nang mag-away kami, narinig mo ba lahat ng sinabi niya sa akin? Yung pagsampal niya ba nakita mo? Di ba hindi kasi wala ka dito, kaya paano mo nasasabing sinaktan ko siya, sigaw ko sa kanya. Alam kong wala kang pakialam sa akin Jason, cause I'm just no one to you, pero wag mo akong akusahan ng bagay na hindi ko ginawa. Gusto kita pero hindi ako syungang babae Jason, sabi ko sa mahina kong boses. Sinabi kong wag mo akong gustuhin Emma. Umpisa palang binalaan na kita. Inis niyang sabi. Ginawa ko pero hindi ko naiwasan, at ang syunga ko para sa'yo na makaramdam ng ganito, sigaw ko. Hindi ko na mapigil ang nararamdaman ko, kaya naman sinisigawan ko na talaga siya, dahil pakiramdam ko ngayon sobrang talo talaga ako. Kanina si Karel ang kaharap ko, at ipinamumuko sa akin kung gaano ako kasyunga dahil ginamit ako ni Jason, pero hindi ba niya naisip na kung hindi dahil sa akin, mahal pa rin siya hanggang ngayon ni Jason, tapos ngayon eto si Jason sa harap ko, ipamumuka na naman sa akin na hindi ako karapat-dapat na minamahal. I will never want to like a woman like you, you're nothing but a trash Emma, and even in your own family you're just nothing. Mayabang niyang sabi. Wag na wag mong sasaktan si Karel, at lalong wag na wag mong ipagmalaki sa kanya na ikaw ang dahilan, kung bakit siya pa rin ang mahal ko, kasi kahit wala ka, siya ang mahal ko. Hindi ka kagusto-gusto Emma, basura ka at walang halaga sa lahat. Don't you dare lay a hand on her again, sa basurahan ka talaga pupulutin, mahabang antag niya habang nakatingin sa akin ng masama, at nakatukod ang mga kamay sa lamesa ko. Yes I used you, but I regret that thing. Nagsisisi akong nakilala kita, at pinaglaanan ng oras. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin, at yang nararamdaman mo na iyan ibasura mo yan, kung saan mas nababagay ka. Sigaw niya ulit na sabi sabay hampas ng kamay sa lamesa. Tahimik lang ako at tila isang tuod na walang pakiramdam, na sana nga wala na lang, para hindi ko na maramdaman ang sakit at kirot sa puso ko ngayon. Mahal kita pero sana hindi na nga lang. Walang buhay kung sabi nang bigla siyang tumalikod sa akin, hudyat na aalis na siya. Sana hindi ko na lang sa'yo ito naramdaman, dugtong ko pa. Palabas na sana siya nang bigla akong magsalita, kaya naman napatigil siya saka ako tinignan, pero bakas ang pagkagulat sa mga mata. Aamin na ako tutal wala din namang saysay kung ililihim ko, at least nasabi ko kahit pa kaiyahiya na ako sa harapan niya. Tumayo ako at saka siya hinarap. Lamandes ang luha sa mga mata ko, kaya naman mabilis ko iyong pinalis. Umalis ka na Mr. De Alvas, eto na ang huli nating pagkikita. Sana maging masaya ka, kayo ni Karel, yung bagay na pinagsisisihan mo, yung bagay naman na pinagpapasalamat ko, sabi ko habang nakatingin ng direkta sa mga mata niya. Patuloy ang pag-agos ng luha ko na hinayaan ko lang. Hahayaan kong umiyak na naman ngayon sa harapan niya, pero pangako ko sa sarili kong huli na ito. Ngayong bumalik na siya, maging masaya ka sana. Salamat sa mga araw na ikaw yung kasama ko, umiiyak man ako malungkot o masaya. Salamat dahil sinamahan mo pa rin ang basurang tulad ko. Sabi ko sabay tuluyang nagmarcha palabas. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin niya, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Gusto ko na lang iiyak lahat hanggang sa mapagod ako. Binaliwala ko ang pagtawag sa akin nila Ate Helen at Jude, tuloy-tuloy akong naglakad at nang makapara ng taxi, agad akong sumakay at nagpahatid sa kondo ko. Alam kong tapos na ang kung anong meron kami ni Jason, tapos na ang pagiging body ko sa kanya, wala na akong halaga gaya ng pagmamahal ko sa kanya, wala iyong halaga sa kanya, kahit kailanman ay hindi niya ako pinahalagahan talaga. Wala talaga akong halaga, wala akong kwenta. Sobrang pagod na ako, gusto ko nang sumuko. 4 na araw ang lumipas simula ang naging tagpo namin nila Jason sa opisina ko, at wala akong ginawa sa 2 araw na lumipas, kundi ang umiyak ng umiyak lang. Pero tao lang ako tayo, nagugustuhing magpahinga mula sa pagod na nararamdaman. Isang araw akong natulog nang mapagod ako kaiyak, naisip kong tapos na ang kasunduan namin,
at malaya na ako sa pananakot niyang isusumbong ako kay daddy sa pagiging one night niya. Kailangan kong ayusin ang sarili ko, dahil alam kong hindi lang naman sa kanya iikot ang mundo ko. Kung hindi ako kayang mahalin ng mga taong mahal ko, ayos lang, tutal sanay naman ako na laging ako lang ang nagmamahal. Sa 4 na araw na lumapa, hindi ko rin alam kung bakit gustong-gusto ko ang chocolate ice cream, na halos ayon ang ginawang pagkain. Kinamusta ako ni Ate Helen at Jude sa tawag noong 2nd araw, na hindi ako pumasok sa shop. Sinabi kong maayos lang ako, at hindi nila kailangang mag-alala. Yung hilong nararamdaman ko, ay nararamdaman ko pa rin sa ngayon, pero balewala lang dahil baka gawa lang ng sobrang stress, at kakaiyak ng ilang araw. Pero iba ang araw na ito, dahil bigla akong napabangon, at dali-daling pumunta sa banyo para magsuka ng magsuka, at nang wala na akong may suka ay naghilamos ako, saka pinunasan ang mukha. Biglang pumasok sa isip ko ang buwan ng dalaw ko, at saka ko lang naalala na magdadalawang buwan na akong hindi nagkakaroon. Mula nang makipag-ano ako kay Jason, ay umayos ang daloy ng period ko, at halos buwan-buwan ay dinadatnan ako, kaya nga bumisita ako sa OB ko para makasiguro, at ayon sa kanya ay nagkakaroon ng pag-asa na buwan-buwan talaga, ay magkaroon ako ng dalaw. Nagkaroon tuloy ako bigla ng isipin sa isip ko, na baka may nabubuhay na pala paunti-unti sa sinapupunan ko. Kung iisipin ko ay hindi malabo, dahil ilang beses akong nakalimot sa pag-inom ng pills, pero sana wala dahil kapag nagkataon ay kawawa naman siya. Nagdesisyon akong kumilos, para bumili ng pregnancy test kit, at makasiguro na rin para hanggat maaga pa lang ay malaman ko na. Si Jason yung isang patunay sa buhay ko, na nakilala ko lang para iparamdam sa akin ang saya sa una, pero sa huli ay sasaktan din ako. Ginusto ko siya nang hindi inaakala, pero mas hindi ko inaasahan na mamahalin ko ang gaya niya, sa kabila ng pagiging ganoon niya sa akin. Kung mayroon man akong pagsisisihan sa pagkakakilala namin, yun ay yung nakaramdam ako ng pagmamahal sa kanya. Tao lang ako nagkakamali, at kung isang pagkakamali ang pagbibigay ko ng sarili kay Jason, iyon na siguro ang isang magandang pagkakamali ko sa buhay, dahil kahit puro sakit ang dinanas ko sa kanya, masaya akong sa kanya ko unang naramdaman ang pagmamahal na meron ako, but the saddest part is mahal ko lang siya at hanggang doon lang. Bumili ako ng pregnancy test sa isang drugstore dito sa mall, saka ako humanap ng CR na kaunti ang tao. Nang makahanap ay ginawa ko kaagad ang instructions na nasa kahon. Kabado ako habang inaantay ang resulta, at halos panawan ako ng ulirat, nang makita ko ang 2 linya, na nakaguhit sa 3 pregnancy test na ginamit ko. Isa lang ang ibig sabihin ng 2 guhit na iyon, buntis ako. Buntis ako at si Jason ang ama. Namalisbas ang luha sa mga mata ko, at tuloy-tuloy na umagos sa pisngi ko. Eto na yung pangarap kong magbuntis at magkaanak, pero bakit hindi ko magawang maging masaya? Sabi ko noon sa sarili ko, gusto kong magkaanak kahit walang tatay. Eto na meron na, pero bakit natatakot ako bigla ngayon? Napahawak ako sa tiyan ko at hinimas ito, hindi ko alam na may laman na pala itong buhay. Hindi ko tuloy maiwasang maawa bigla sa kanya, halos wala ako laging kain at pag-iyak lang ang ginagawa. Eto rin siguro ang dahilan, kung bakit sobrang hilig ko sa ice cream. Pasensya ka na kung hindi ako masyadong masaya na mabuo ka, pero wag kang mag-alala, bubuhayin kita at mamahalin ng sobra, asal ko sa sarili habang himas ang tiyan. May bata na namang nabuo, at mabubuhay ng walang ama, nang dahil sa pagkakamali ko. Alam kong pwede naman akong bumawi sa kanya, kaya aalagaan at iingatan ko siya, lahat ng plinano ko noon habang nangangarap na magkaanak ay tutuperin ko. Bigla ko tuloy naisip si Mommy. Ano kayang pakiramdam niya noong pinagbubuntis niya ako? Gusto ko siyang dalawin at makita, kaya naman nagdesisyon akong puntahan siya, pero bago iyon bumili muna ako ng paborito niyang blueberry cheesecake. Hi Ate Painang, bati ko sa katulong nila Mommy, nang makapasok sa malaki nilang sala. Pinapasok lang ako ng diretsyo ng gwardya nila, dahil kilala na niya ako. Emma napadpad ka, pasok nandoon ang mommy mo sa garden, antag ng matanda. Puntahan ko na lang po siya, sabi ko. Kaya naman nagdiretso ako sa garden nila Mommy, at nakita ko siyang nakaupo sa silyang nasa gitna ng garden habang nagkakape. Hi Mommy, masayang bati ko. Pero mukhang hindi siya masaya.
Dahil agad niyang binaba ang inyuman ng kape, saka ako tinignan ng masama. Anong kailangan mo at nandito ka? Halata ang iritasyon sa boses niya pagkasabi nun. Dumalaw lang mommy, I brought your favorite, sagot ko sabay pakita ng dalang pagkain. I don't need that Emma. Nasaan ang mga pinadala kong papel sa'yo na dapat ay pirmahan mo? Antag niya nang hindi nagbabago ang tono. Hindi ko pa nakikita mommy, pag uwi ko titignan ko na lang, antag ko sabay upo sa harap niya. Mommy may gusto sana akong sabihin, sabi ko. Pero parang wala siyang narinig, dahil hindi niya ako pinansin. Kahit iba ang trato sa akin ni mommy, kumpara sa pagtrato niya sa kapatid kong si Sheena, ay mahal ko siya, at siya ang unang pumasok sa isip ko, nang malaman kong buntis ako, at alam kong dapat ay alam niya. Mommy buntis ako, nakayukong antag ko. I don't care. Pasigaw niyang sabi, sabay tuon ng tingin sa akin. I'm pregnant mommy, sabi ko pa ulit. Who's the father? Inis pa rin niyang sagot. Sa tanong na iyon ako nagsimulang mapaiyak, hindi ko alam kung sino ang sasabihin kong ama, dahil kapag si Jason ang sinabi ko mas malaki problema. Dahil alam ng marami na ikakasal na ang sikat na negosyanteng tulad niya. Sigurado akong eskandalo kapag sinabi kong siya ang nakabuntis sa akin, kaya mas maganda nang ilihim ko ang tungkol sa kanya. Hindi ko alam hagulgul kong sabi. Emma disgrasya ka na noong nabuo ka, tapos tutulad ka pa sa akin na magdadala ng disgrasya. Galit na sabi na talaga ni mommy. Don't you have boyfriend? Dagdag na tanong niya, na tanging iling lang ang isinagot ko. Kahihiyan ka, sigaw niya sabay sampal sa akin. Napahawak na lang ako sa pisngi ko, nang lamatay ang palad niya sa mukha ko. Mali pala ako ng desisyon na ipaalam sa kanya ang pagbubuntis ko, at mas lalong mali ako na nagsabi pa ako, dahil kahihiyan nga lang pala ang tingin niya sa akin. Bakit ako naging kahihiyan mommy? Humihikbi kong tanong, dahil hindi ko na napigil ang pag-iyak ko. Kahihiyan ka sa pangalan namin Emma, buntis ka at walang ama ang pinagbubuntis mo. Ganyan ba ang naramdaman mo noong pinagbuntis mo ako noon? Tanong ko sa kanya. Oo dahil sa'yo nasira ako noon sa marami. Sagot ni mommy. Kaya kung itutuloy mo ang pagbubuntis sa batang yan, magpakalayo-layo ka, dahil sisirain mo lang ang reputasyon namin. Disgrasyada ka, sigaw pa ulit ni mommy. Tama nga ako at malinaw na sa akin, na talagang kailanman hindi ako ginusto ng mommy na mabuhay sa mundo. Balang araw magsisisi rin kayo at trinato niyo ako ng ganito, sabi ko. Habang nagpupunas ng luha, sa katuluyan siyang tinalikuran. Hindi na lang sana ako nagpunta pa sa bahay na ito, hindi ko na lang sana naisip na dapat alam niya ang sitwasyon ko ngayon, dahil gaya niya na sariling nanay ko, nakatanggap ako ng panghuhusga. Kung para sa sariling nanay ko ay kahihiyan ako, siguradong ganoon din ang magiging tingin sa akin ni daddy. Dahil lagi niyang pinapaalala, at sinasabing wag akong gagawa ng mali para masira siya. Huhusgahan niya rin ako, at itataboy palayo, para lang hindi sila masama sa kahihiyang sinasabi nila, na ako ang magdadala sa pangalan nila. Hinding-hindi ko ipararanas sa magiging anak ko ang ginawa nila sa akin, lahat ng pagmamahal na inaasam kong makuha mula sana sa kanilang nanay at tatay ko, ay ibibigay ko sa anak ko ng sobra-sobra pa. Di bale nang walang ama, hindi ko naman iparamdam sa kanya na may kulang sa pagkatao niya. At sisiguraduhin kung hindi malalaman ni Jason ang tungkol sa kanya, ayokong maranasan niya ang naranasan ko. Kaya hanggat maaga lalayo na ako, at iiwas sa mga taong sigurado akong maninakit sa kanya. Hinding-hindi ako magiging tulad ng mga magulang ko, at mas lalong hindi ko ipararamdam sa magiging anak ko ang kapaitan ng mundo.